General Garcia, sir, ang atin pong mga guest ngayon, kayo na po ang magpakilala para mas eksakto ang kanilang kung paanong pagpapakilalang gusto ninyong gawin. Pero napakaganda ng ating pwedeng i-share sa ating mga listeners and viewers ngayon dahil ito po yung makasaysayang buhay ng mga founders ng Hunters ROTC Guerrilla Unit. Tama po? Yeah, ano. Sabi mo nga, descendants, ano. Unang pakilala natin, to my right is Miss Rose de Ocampo. Siya po ang anak ni Colonel Unkillable Emmanuel de Ocampo. Ako po nag-term ng unkillable dahil ano po siya parang pang pelikula. Parang si parang Batang Quiapo, hindi namamatay. Yun. Oh, yeah. Oh, kahit anong gawin mo eh. Wala pong iba kundi si Miss Rose de Ocampo at kasama rin po natin ang anak ng isa sa founder ng Hunters ROTC Guerrilla Unit, si Mr. Jerry Adeboso po. Anak po siya ni Colonel Terry Adeboso, ang overall commander ng Hunters ROTC Guerrilla Unit. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ayan, okay. So, sino po una natin tatanungin, General? Sasabihin ko sana ladies first. Kaya lang nagturo yung ladies. Sige. Okay. Kwento po natin yung paano po nabuo yung Hunters ROTC. Sino-sino po ba yung talagang original na namuno na para mabuo yung ating Hunters Guerrilla ROTC unit po? Tatlong PMA cadet na taga San Juan, Rizal noon. Ngayon ay San Juan City. Ang just by chance, nagkita-kita sa harapan ng munisipyo ng San Juan. Pinauwi na sila nung December 1941. Ayaw nilang tanggapin, hindi sila matanggap sa regular army dahil second year lang sila eh. Underage po. Underage. Ayan. Second year at saka first plebe ng mga kadete. Okay. May patakaran noon si General MacArthur na preserve the youth. Huwag nating isalang sa giyera. Yes. Pero itong tatlong ito, sabi nila, pambihira naman. Tinuturuan na nga ninyo kami maging sundalo. Ngayon, pinapauwi ninyo kami kung kailan may giyera na. Yung tatlo, nagdesisyon na mag-guerrilla. Yun. Sino po yung tatlo? PMA 43, si Miguel Zabala Ver. Okay. Si Miguel Ver. Siya automatically ang naging unang pinuno dahil class 43. Okay. Ang tatay ko ay class 44. At si Colonel Gustavo Ingles ay class 45. Kaya PMA, tatlong classes from PMA. Bagamat class 43, si Miguel Ver, na-turn back siya eh. Yes. Dahil nagkaroon ng konting academic deficiencies. Kaya naging PMA class 44 din. Yun. Habang kinukwento niyo po yan, Sir Jerry, napaka-visual ng aking habang ini-imagine ko yan, parang talagang makasaysayan yung araw na yun. Imagine, nagkita lamang sa simbahan, nagkataon at naisip na nila yon. So sa ating newsroom, may mga visuals po tayo. May picture tayo. Yan. So siguro habang nagkukwento si Sir Jerry at si Miss Rose, pwede niyo pong i-roll yung mga visuals natin para mas maging exciting sa ating mga nakikinig at nanonood. Okay, tuloy niyo po, Sir Jerry. January 15, nung sila'y nagkaisa na maging guerrilla. Ang ginawa nila hanggang Abril ng 1942, nag-organize sila ng mga kapwa teenager. 19 years old ang tatay ko noon. So barkadahan lang ang dating? Barkadahan ang nangyari. 19 years old po. 19 years old, okay. Ang aking ama nung nagdesisyon sila. Okay. So, ang unang-unang tinawag nila Yan. ay yung mga
members ng rifle team, Rifle team. ng Jose Rizal University. Mga sharpshooters. Mhm. Kaagad-agad, may ROTC contingent na kaagad. Jose Rizal College po. Jose Rizal College. Nagsanib na kaagad yung PMA at saka yung ROTC. Gusto kong bigyan ng emphasis yun dahil kukunti lang ang mga... Batang-bata pa kayo dito sa picture na to, ha? Hindi ako yun. Okay. Yung apo. Sige po, sige po. Apo na yun, apo. Oo. Okay, hindi, sige, sige. Yung retratong nakasabit sa museum sa Mount Samat. Opo. Tuloy niyo po. Okay. Anyway, nag-organize sila under the guise of party. Nag-imbita sila ng mga kaibigan nilang babae. Nagpa-party-party. Party-party. Pero on the side, nag-uusap-usap sila ng mga lalaki. Opo. Kailan sila aakyat, kailan ano mga kailangan natin. Saan po aakyat? Saan po sila aakyat? Sa nag-reconnaissance ang aking ama sa bundukin ng Rizal. Sa Antipolo po. Sa Antipolo. Sa Antipolo. Antipolo ang napili nila. This time, rifle team pa ba sila o Hunters ROTC na guerrilla? Hindi pa. Hindi pa. Okay. Basta nagsanib lang ang PMA at saka ROTC. Pero 3 PMA lang po yan nung umpisa. Nung nag-umpisa, 3 PMA. 3 PMA, tas puro ROTC. Opo. Nag-organize sila kahit kulang pa ang armas, kulang pa ang quartermaster supplies at lahat. Umakyat sila sa bundok ng Antipolo, April 6, 1942. April 6, okay. 1942. At doon nila sinimulan ang kanilang pag-recruit. Nagre-recruit naman sila sa mga anak ng mga magsasaka at mga mangingisda na nandun sa Laguna Lake. Yun ang naging unang batch ng mga Hunters ROTC. Yes. Paano po naging Hunters ROTC yung pangalan ng grupo? Napili nila yung pangalang yan. Sabi nila, nag-hunt tayo ng mga Hapon. Yun. Ayun, okay. Tapos karamihan sa atin ay mga ROTC, kaya kailangan ipasok yung ROTC. All right. Ito po yung panahon na yung mga kabataan noon Yes. ay hinubog under Commonwealth Act number 1 kung saan ang batas ay sinasabi ang umpisa ng military training ay edad 10. Tuloy-tuloy. Kaya yun yung nag-Cub Scout, nag-Boy Scout. Kaya nung dumating yung pangangailangan, handa sila. Yun. Dahil may training sila. Kung ibitin natin yung ating mga audience, Oo. ituloy natin maya-maya, pakinggan muna natin si Miss Rose De Ocampo. Nandito na rin siya. Okay. Pakinggan muna natin. Kasi baka abutan tayo ng break. So, Miss Rose De Ocampo, kayo po ang daughter ni Colonel Emmanuel, sabi nga ni General, the unkillable De Ocampo. Taga ano po siya? Taga Sagay. Ang tatay ko po ay taga Negros Or or Occidental. Occidental. Sagay. Sagay City. Escalante. Escalante pala. Escalante, yes. Taga-Escalante. Kayong mga taga-Escalante, mabuhay kayo. Pakinggan nyo ang kwento. Dahil darating nga araw, pupunta kami dyan sa inyo. Yun. Pag-usapan natin ang Hunters ROTC. So, At ang inyong mga ninuno na sumama sa pakikibaka laban sa mga Hapones. Sige po. Bagong lahat, magandang gabi, Apo. Ka Emil, Opo. Ka Virgil. Napakalaking karangalan na kami po ay inyong naimbitahan Opo. dito sa inyong show. The It's honor our- is ours po. it's The our- honor is ours. The honor is ours. Anyway, I will be talking about my father and how he got started with Hunters ROTC. Kasi kapares ng father ni Jerry. Kuya Jerry, lahat po sila ay nagpunta doon sa UST to volunteer to join yung the soldiers na to
fight the war against the Japanese. Okay. And they, just like he said, they were age 7. My father was 17. He was Oh. second year and ROTC cadet siya. So isa siya doon sa mga pinauwi. Ngayon, meron siyang kaklase sa Mapua, si De La Concepcion. Yun ang nagsabi sa kanya na merong grupo sa San Juan na pwede nating salihan. Sa kwento po sa inyo, Miss Rose, ito po ba talagang open na invitation o talagang parang bulungan lang, pasimple lang? Bulungan po. Okay. Sila kasi syempre magkakaklase sila. Okay. Pare-pareho sila mga cadets na na-refuse to join because of yung decision ni MacArthur and Yeah. President Quezon. Opo. On MacArthur's side, his reason was we don't have enough arms to give them. Yes. And then on the side of President Quezon, mga bata pa sila. Oo. To fight this war. And ano naman dito sa kay Sir Jerry, party-party ang kanilang cover. Yung kwento naman ni Colonel Emmanuel de Ocampo, anong cover na ginagawa nila? Or anong pagpapanggap ang ginagawa nila? Basta nagpunta sila sa San Juan and that's how they met. Yun ho. Wala akong naalalang cover. Kasi po, yung father ko, hindi taga Manila. Napunta lang siya sa Manila dahil para mag-aral sa Mapua, sa College of Engineering. And then, nagkaroon ng gera. So, hindi na siya nakauwi sa nanay niya, sa Negros. And he decided to stay in Manila and join the fight against the Japanese. Ano po ang course ni Colonel de Ocampo? Sa Mechanical engineering in Mapua. Okay, in Mapua. And eventually, he also became a professor in the College of Engineering. So there you are. From PMA, yung tatlo, pagkatapos yung ROTC group na ito, si Colonel de Ocampo. Gusto kong itanong, General, ano ba yung mga, kumbaga, yung mga anecdotes na talagang nagmarka sa'yo na kinukwento ng airpat nyo? Okay. Ang masarap kasi sa tatay ko, bata pa ako, ang trato niya sa akin, mature. Kung kausapin niya ako, hindi usap bata. Very futuristic ang kanyang mga conversations. And of course, he always talks about what happened during the war. So, may mga anecdotes siya. For example, yung sabi niya, alam mo, meron akong encounter na me and yung mga tauhan ko na surround kami sa isang kubo. And in the height of summer, tanghaling tapat, kainitan, kaliwanag ng araw. And na-corner daw sila, napaligiran sila ng mga hapon. Sabi niya, biglang nagdilim. Oh. Okay? At umulan. Sabi niya, nakatakas kami. But some of my people were killed. And then, nung pagtakas niya yun, tumatakbo siya dun sa bundok. Meron siyang isang matanda na natagpuan na sa isang kubo na nagluluto. Sabi nung matanda sa kanya, ikaw yun, ano? Parang he knew that he was in an encounter. Ikaw yun, halika, mukhang gutom ka, kumain ka muna. Ay, wow. Parang Yes. divine intervention. Yes. And then, okay, so yung tatay ko, tinandaan niya yung lugar. Oo, tas then binalikan niya yon. Ayun. Ibitin Pwede muna natin yan, ma'am. Sa oras na 7:25 ng gabi, magbabalik po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas, Up Pilipinas, makalipas ang ilang paalala. Nagbabalik at nagpapatuloy po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas, Up Pilipinas. At ako pa rin po, ang inyong taong bahay, si Emil Carion, sa ngalan ni General Jerry Zamudio, ni Kuya Andy Vital, at ni Major Zenon Pancito. At napakaganda ng t-shirt ng katabi ko. Pabatiin muna natin si Major General Marlu Salazar. Sir? Magandang gabi sa lahat, maganda ka Emil, at ito yung dalawang mga anak ng mga hero natin. Nandito si Ma'am Rose at saka si Sir Jerry. Yan. Magandang gabi sa lahat. Oo, kay Sir Jerry, napakinggan ko kanina yung kwento ni Miss Rose. Talagang yung divine intervention, mamaya balikan natin yan. Dito muna tayo kay... Yung balahibo ko. Oo nga, kay, parang pelikula, sir, nung kinukwento niya. Sir Jerry, tell us about kung ano pong kinukwento sa inyo dito sa unang commander na si Commander Miguel Ver ng grupo na lumalaban na kasama ang inyong airpat, at paano ang kanyang exploits, ang kanyang pagkamatay, at paanong nag-take over ang inyong airpat. Okay. Nasabi ko kanina, umakyat ang mga gerilyero.
April 6, 1942. Okay. Pagdating nila doon, na-realize nila wala tayong armas, wala tayong bala, Opo. wala tayong panlaban. Mm. So ang ginawa nila, nagplano si Mike Ver at saka ang tatay ko at saka si Tabo Ingles ng saan ba kukuha ng mga armas. Mm. Nagdesisyon sila na mag-raid sa mga armory ng mga eskwelahan Mm. sa Maynila. Mm. Schools and universities. Yung Union College, yung UP Manila, Mapua Institute of Technology. Ni-raid nila between May and June. Yung tatlong kolehiyo na yan. At marami silang nakuhang armas at bala. Kaya lang, natiktikan sila ng mga Hapon. Mm. Kaya na-discover yung kanilang campsite Okay. sa lalawigan ng Rizal. Mm. Nagkaroon ng sneak attack ng mga Hapon sa kampo. Mm. Pagdating nila sa kampo, sabi ni Miguel Ver, Terry at Tabo, siguraduhin ninyo na yung mga bata ay na maka-escape. Mm. At kailangang preserve ang buhay nila. Mm. Tapos nagdesisyon si Mike Ver, siya lang, mag-isa, sinugod niya yung mga Hapon. Uy. May dala-dala siyang bar, Browning automatic rifle. Mm. Yung snipers ng mga Hapon, hindi naman mga gago yan. Mm. Marurunong din, mga sharpshooter din yan. Okay po. Kaya nabaril nila si Miguel Ver. Yung attention ng pangkat ng mga Hapon ay napunta kay Mike Ver. Okay. Kaya naka-escape yung Kasi kasamaan. lumusob nga siya. Lumusob siya On his own. on his own. Siya ang nagdesisyon. Mm. Sabi niya, inutusan pa niya ang tatay ko at saka si Colonel, at saka si Tabo Ingles, get the other boys out. Okay. Kailangan i-preserve yung buhay nila. Mm. Yun ang nangyari. Kaya namatay si Mike Ver. Ang tatay ko noon ang XO, ang executive Ayun. officer, number 2. Kaya siya immediately ang nag-take over. Mm. Pero alam mo, hindi siya popular ang tatay ko. Hindi tulad ng popularity ni Miguel Ver. Si Miguel Ver, very backslapping, hello, how are you type. Mm. Ang tatay ko, masyadong stricto. Okay. Masyado, yung appearance niya, alone, militar na militar eh. Mm. Strictong-stricto. Yes. Kaya hindi siya popular. Yes po. 70% ng mga recruits nagdesisyon after Mike Ver died. Mm. Uuwi na kami. Mm. Hindi maganda itong nangyaring ito. Yes po. Kaya sabi ng tatay ko, sige, kung gusto niyo umuwi, wala kami magagawa. Hindi namin kayo pipigilan. Mm. Pero nagdesisyon ang aking ama na magkaroon ng ambush. Mm. Revenge ambush against the Japanese. Okay. Para ipakita sa taong bayan, para ipakita sa ibang mga posibleng recruit na, hoy, hindi kami pipitsugin. Oo po. 3 grupo ng hunters, suma total, mga 19 members lang sila. Wow, 19 19. members. Pero 3 grupo, each with a Browning automatic rifle, Mm. situated themselves between Pililla and Mabitak Yes. in the province of Rizal. Mm. In a place where it was like parang canyon. Mm. Hindi makakalabas ang mga Hapon. Ah. Butas na ba to? So strategic ang dating. Pugadlawin ang tawag Pugadlawin. dun sa Mm. strategic, well-planned, such that the Japanese could not escape. Whichever direction they went, mamamatay sila talaga. Mm. And 19 boys killed about 200 Japanese soldiers. So yung sa pelikula na lumalabas na ang dami ng mga Hapon and yet iilan lang yung mga guerrilla, itong mga batang guerrilla. Totoo pala yun na Totoo yan, talagang totoo.
Okay. Sa version po ng kwento sa inyo, paanong nangyayari na napakakonti ng guerrilla and yet ang dami ng Hapon? Paano pong kinukwento? Maganda ang kanilang pag-distribute ng 3 grupo eh. Mm. At saka may brownie. Meron nga silang brownie at saka sufficiente na ang kanilang bala at that time. At saka yung mga Hapon, takot na takot din. Bumaba sila sa kanilang truck at nakatago, nagmamarcha sila sa likod ng kanilang truck. Okay. Parang hindi parang walang kumpiyansa sa sarili yung mga Hapon. Mm. So it just so happened again, siguro divine intervention, Yes. 19 teenage boys Okay. were able to kill almost 200 Japanese soldiers. Dami. At yan ang naging mitya ng pag-usbong ng hunters muli. Mm. Marami na kagad nag-volunteer na maging hunter mula sa mga anak ng magsasaka. Pwede po ba nating sabihin or pwede nating i-claim na ito yung nag-spark ng inspiration para yung iba ay sumunod at maging miyembro nitong guerrilla unit? Opo, hindi lamang mga bata na magbo-volunteer ang na-inspire nila, pati yung taong bayan nagbigayan kaagad ng mga pagkain, ng mga gamot, yung cooperation ng community kaagad nakuha ng hunters. Nagising ang diwa ng taong bayan Correct. para lumaban sa kabila. Sarap, sarap pakinggan. Ituloy po natin at Mr. Jerry Adevoso, ituloy muna natin yung kay Miss Rose na kanina ay huminto tayo dun sa divine intervention. Sa literature po, Deus ex machina ang tawag nila dyan, yung nangyaring yun. So after that nangyaring incident na yon na napaka memorable na kinukwento ng father nyo, ano po ang mga sumunod na pangyayari? Marami pa po kasi napansin ko sa mga storya niya na si Daddy ang naa-assign siya sa very dangerous missions. Okay. And 90% of the time, these missions, hindi na ine-expect na babalik pa siyang buhay. Oh, wow. Pero tinatanggap niya yung mga mission. Like one mission was the pinlano ni Tito Terry na they will do an operation in Muntinlupa and he assigned my father to clear the way Okay. to Muntinlupa. So part of clearing the way to Muntinlupa was nagsamsam sila ng mga makapili. Paano po yan? Nagsamsam ng... Nag-ipon sila. Hinuhuli They nila. captured mga makapili. Okay. Nag-capture Ito yung sila. mga spy. Yeah, yun yung mga di ba collaborators? Collaborators, They yes. collaborate, yeah, with the Japs and then Japanese. Oo. And then they point yung mga Seryoso ba yung kwento na talagang nakabayong Oh sila? yeah, that's true. That's true. Anyway, so part of clearing the way to Muntinlupa, operation of guerrillas, was yun ang ginawa nila Daddy, nag-capture ng mga makapili. Okay. So, nung na-capture na yung makapili, kasama ang Tito Frisco San Juan, sinakay na nila ng bangka. Tapos, ilulungsad na sila, no? Doon sa lake. Puno na yung bangka, lumulubog na. Kasi sa bigat, nagpaiwan yung tatay ko. Tinulak niya yung bangka. Sabi niya, ganun, mauna na kayo. So, sila, sabi ni Tito Terry, we were not expecting him to still be alive. Kasi ayun na yung mga Hapon eh. Oh, wow. Sinunda na sila eh. So, after a few days, he comes, my father shows up at the camp alive. And sabi ni Tito Terry, paano ginawa mo? Yan yung mga incidents. Yeah. And then, Ito yung mga magandang kwento, ano? Na ano natin na sa murang edad or sa kabataan nila, kaya nilang tumayo sa sarili nila. Pero matanong ko, sir, yung papa mo ba, kagaya sa iyo, ma'am, nung niliberate nyo yung Manila, Port Bonifacio, yung kampo ng mga Hapon, dati sa Amerikano, naging Hapon, niliberate natin yung Port McKinley. Itong magandang tanong ko, yung pang father mo, sir, nung na-establish yung libingan ng mga bayani, nandun nakaborol, nakalibing? Hindi, nilipat ko lang ang aking ama
sa libingan ng mga bayani noong 2009. 2009. Kayo ma'am, hanggang ngayon, balita ko mukhang wala pa rin, di ba? Si Sir nandun siya, ano. Nasa Family Mausoleo. So choice nyo yun. Choice namin po yun, sabi ng daddy. Noon sinasabi niya, yung daw, kung saan nakalibing ang bayani, ay libingan ng bayani. It's not the place that determines yung tao, Yan- pagkabayani. Nandun kayo sa ginawang movie, ano, or ano na trailer na hindi ang lugar ang nagbibigay ng pangalan sa isang tao, kundi ang tao nagbibigay ng pangalan sa isang lugar. Yes. Naano ko lang kasi, I just wondering because the Hunters ROTC is the main bulk of those people liberating Fort McKinley, Pasay part, and Muntinlupa and others. And then, nung in-establish yun, dapat yung mga batang dakila or mga heroes, yung dapat napagbigyan at nahihimlay doon sa libingan ng mga bayani. It was Colonel Emmanuel de Ocampo who headed the Hunters Force na nakapag-liberate sa Nichols. McKinley, Fort McKinley, which is now Fort Bonifacio. 47 Division? Ata? 47. Opo, 47th Division. 47th po. Division. Yeah, may I continue that story regarding Yun, that? bago nyo i-continue yan, Miss Rose, batiin ko muna ang mga nakikinig at nanonood sa atin, si Ma'am Net Tan, si Tony Bombero, si Vicente Uy, si Heinrich Ricky Tanku, ganun din si Maria Micaela B. Carrion at si Swan Pastor, si Kuya Mac na ngayon ay nagre-repair ng aircon. Babalikan po natin yan ng mga kwentong parang pelikula talaga. Sa oras na 7:45 ng gabi, magbabalik po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas, Up Pilipinas, makalipas ang ilang paalala. Sa general, napapansin ko, napaka-colorful ng mga kwento. Maganda kasi ngayon yung mga na-invite natin, ano, at saka sila totoong mga magaling magkwento din. At mga anak talaga sila ng mga hero natin na lumalaban ni walang hinihinging anong kapalit kung hindi may paglaban, ipagtanggol lang ang bayan natin para sa ating kalayaan. Meron pong, Miss Rose, merong isang anecdote na nabanggit kanina or narinig ko rin sa ibang mga nagkukwento, yung liberation of Muntinlupa. Paano po nangyari ito? You're talking about yung Muntinlupa, not Nichols. Opo. Okay. Yung Muntinlupa ho, Nichols, opo. Yeah. Nichols? Okay. Yung Nichols po, my father was a commander ng 47th Division. And at that point in time, they were already recognized by the SWAP, Southwestern Asia Pacific. And so they were already collaboratively working with the 11th Airborne. Okay. But mind you, the 11th Airborne was a green group. Kumbaga wala silang experience. Okay. Okay. Pero sila yung pinagsanib with the 47th Division ng Daddy. Na that would be considered talagang seasoned na sila, Daddy. Maski mukha silang Boy Scout. Sa dami ng kanilang encounters. Because although they were young, they were capable and they were strategically planning encounters. Hindi sila naging intay to be on the defensive side of an encounter. They were constantly looking for an opportunity to make it uncomfortable to the Japanese. Yes. Yeah. So, ganun yung how they operated with Tito Terry, the leader. Ang tatay ko, sunod, magaling sumunod ang tatay ko. Yun. No, opo. Naku, napakaganda po, Miss Rose. Parang nanonood ako ng Jason Bourne at James Bond. Sir Terry, ano po yung mga unforgettable anecdotes na talaga naipakita yung heroism ng inyong tatay at ng kanilang grupo na palaging kinukwento yung mga tatay natin kung minsan may paboritong kwento. Ano yung mga natatandaan yung ganon? Alam mo, sa totoo lang, ang tatay ko, hindi makwentong tao. Buong buhay ko, ang narinig kong kwento tungkol sa kanya ay galing kay Colonel de Ocampo, Colonel Ingles. Pero ang tatay ko, napakatahimik na tao. Pagdating sa akin, ayaw niyang ilipat sa akin yung
yung hirap na dinaanan nila. Oh. Pero ayon sa mga kwento ng mga kasamahan niya, at ako, ito'y napatunayan ko na, ang tatay ko hindi sumusunod sa kanilang payo. Siya mismo sumasama sa mga ambush. As overall commander, Yes po. siyempre mag-iingat ka rin, hindi ka mamamatay. Opo. At yun ang pinapayo sa kanya ni na Colonel De Ocampo at ng iba, ni na Colonel San Juan. Tama na, Terry, wag ka nang sumama. Baka kung ano pa mangyari. Well, 1967, when he went through an operation, napakaraming shrapnel sa kanyang katawan. Sabi ng doktor, hindi na matanggal sa lalim. Tapos meron siyang isang parang na bayoneta siya dito. Opo. Pero hindi niya kinukwento sa akin yung lahat ng yan. All those years, ininda po niya ang sakit ng mga sharpnail na yun. Yes, nasa loob niya. Kaya pala siya laging giniginaw kapag mga Disyembre. Parang ginaw na ginaw siya. Pero ang daming metal sa loob ng kanyang katawan na hindi na maalis ng mga doktor. At nanatili yun hanggang namatay siya. Pero hindi niya kinukwento sa akin kung saan siya nag-participate. Except for one. Magkasama ang aming tatay Yes. ni Rose. Rosie. Opo. Inatake nila yung sawmill na hawak ng Hapon sa Fami, Laguna. Laguna. Ninanakaw ng mga Hapon yung ating mga troso para gamitin ng mga Japanese Navy yards sa Japan at Opo. sa ibang mga isla. So, magang-maga, inatake nila. Swerte sila, 7 lang ang Hapon na nandun, parang gwardiya sa Fami sawmill. Fami is a town. It's a logging town in Eastern Laguna. So, napatay nila ang lahat ng mga sundalong Hapon. Sinira pa nila yung equipment ng sawmill para hindi na magamit upang nakawin yung ating mga natural resources na troso. Yun ang nalaman ko, hindi sa tatay ko, kundi kay Colonel De Ocampo. Nako. Opo. Maraming salamat po sa inyong talagang memories na kinuwento nyo. Sana po maging inspirasyon sa ating mga kabataan na sa ngayon, General Salazar Sir, ay in-espouse nga natin na maibalik ang ROTC. Ano po ang inyong insights sa narinig nyong mga heroism? Almost 1 hour na discussion dito, yung mga kwento, mga istorya na narinig natin. Opo. Isa lang ang common dito na once upon a time, our youth fought side by side. Wala silang hinahangad, wala silang ina-expect na reward. Ang gusto lang nila, may pagtanggol ang bayan at maibalik ang kalayaan. Sana ganun tayo. Pero yan, may requirement. Sa sunod na meeting, yung preparasyon, kahandaan. Kasi hindi tayo mananalo kung wala tayong preparation. Hindi kagaya ngayon, puro tayo ngak-ngak o salita, pero wala tayong ginagawang preparasyon. Tama. Ngayon, hahabol tayo, sabihin natin, magpundo dito, magpundo rito. Sana, nung 1991 pa, nung inano yung batas, binili na natin yun sana. So, yun ang nano ko dito, na magandang usapan at realidad. Kumusta na po yung pagsasabatas ng pagbabalik sa ROTC? Ongoing siya. Isa siya sa mga major, yung batas na dapat matapos ngayon. At nakikita naman natin ngayon na nag-rally rin tayo ngayon, paano mag-prepare both sa regular forces at saka sa reserve forces at yung mga ibang ginagawa ng ating mahal na Secretary of Defense at ang ating mga congressman, senado at iba pa. Yes, opo. Maraming salamat po. Siguro parting shots mula kay Miss Rose De Ocampo. Parting shots po. Okay, maraming salamat. Ka Emil, Ka Buboy, Ka Virgil. Salamat.
We look forward again to being invited Ay. here because we have so many stories to share and to support Kabu Boys theories. Kasi totoo naman po. Yun. Sila po 17, 18, 19, anong alam nila except yung kanilang exposure and training from 10 years old na yung pagmamahal sa bayan at kapwa Pilipino. Puso lang yung dala nila, sabi nga ng daddy. Puso lang yung dala namin sa bundok. Wala nang iba. Yun. Sabi niya gano'n. Maraming salamat po si Miss Rose De Ocampo, ang daughter of Colonel Emmanuel De Ocampo. Parting shots, Mr. Jerry Adevoso. Salamat po sa inyong imbitasyon ngayong araw ng birthday ngayon ng ating pambansang bayaning Gat Jose Rizal. At pinag-uusapan natin ang tungkol sa ibang mga bayani ng Pilipinas. Salamat po sa imbitasyon. Tama po si Rosie, napakaraming kwento. Hindi mauubos ang kwento namin sa loob ng isang oras. Opo. Kaya't muli, maraming salamat po sa inyong Yes, parting shots, General Salazar, sir.